So, mga kababayan, lipat tayo. Dito tayo kay Princess Abante. Mga kababayan, huwag mag-skip ng ads. May ads po tayo. Dito tayo kay Princess Abante. Sino nga ba ito si Princess Abante? Si Princess Abante, mga kababayan, ito po yung anak ni Congressman Bini Abante. At kilala nyo naman po siguro kung sino si Congressman Bini Abante. Yan po yung binastos ni Sara sa sorti-sorti ni Isko doon sa Maynila na pinlay niya yung mukha ni Abanting nakadiwalwal, nakaganon, nakadila. Yan po si Abante. Narinig nyo naman yung tirada ng anak ni Abante. So ngayon, mga kababayan, itong si Princess Abante, sa mga hindi nakakaalam, itong si Princess Abante or Attorney Princess Abante, ito po ay ginawang spokesperson ng House of Representative or Congress, no? Meron po itong sinasabi, mga kababayan, at pinagtanggol nga si House Speaker Martin Romualdez laban sa mga nagsabing tambaluslos daw ito si House Speaker. At sabi nga dito, trabaho, hindi drama. So ito, pakinggan ninyo mga kababayan kung anong sasabihin ni Princess Abante o ni Attorney Princess or Congress na may buwelta at tirada kay Sara. Ano nga ba ito? Mas mabuti pa daw tawaging tambaluslos kaysa tawaging kawatan. Alin bang mas masakit? Yung sabihin kang tambaluslos yan o sabihin kawatan ka. Mas nakakahiya yon. Diba? Ito, pakinggan ninyo. Ito na, mga kababayan. Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Yes. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaluslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan. Mas gugustuhin na po namin matawag na tambaluslos. Kaysa naman matawag na kawatan. Dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Nako, ang sakit dun, Sara. Sino bang nagtawag kay Martin Romualdez? Di ba si Sara tambaluslos daw? Sabi ni Congressman ng Lanao, Davao del Norte, si yung may jowa na binulgar ng anak na bilyones daw halaga ng mansyon. Kaya tambaluslos daw. Nako, mas gustuhin daw ng House of Representative House Speaker Martin Romualdez na tawaging tambaluslos kaysa tawaging kawatan ng pera sa kaban ng bayan. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung ako ito example ko lang. According dito kay Attorney Princess Abante na spokesperson ng House of Representative, ganito yan ganito. Halimbawa, ako, anak ako ni Sara. Ngayon, kapag meron akong kaklase, anak ni Martin Romualdez. Halimbawa, example lang anak ako ni Sara at kaklase ko anak ni Martin Romualdez. Siyempre, hindi mawala sa mga anak na mag-aasaran, maglulukuhan. Ngayon, ang sabihin, yung tatay mo nga, tambaluslos sasagot din yung anak ni Romualdez sa akin, ikaw nga, yung nanay mo, kawatan. Alin mas nakakahiya? Yung tambaluslos o yung kawatan? Di ba mas masakit yung sabihang kawatan kaysa sabihan kang tambaluslos? Kasi bakit? Ang tambaluslos, maraming term yan. Pwede mong sabihin tambaluslos o loko-loko. Tambaluslos o basagulero. Tambaluslos o tanga o lutang o baliw. Pero mas masakit lumaki at sabihin ng kaklase niya, yung mama mo nga nagnakaw ng confidential fund, hindi nga sinasabi. Di ba nakakahiya? Di ba? Di ba, mga kababayan? Di ba nakakahiya po? Kung sa akin kung sa akin lang mangyari, nakakahiya po. Bakit? Masakit po bilang ako yung anak, example lang.
Kung ako yung anak or ako yung asawa, ako yung kapatid o pamangkin, masakit po sa side ko na sabihin sa akin, yung tiyahin mo nga kawatan eh. Oh, 'di ba? Ang sakit nun, mga kababayan. Di bali ng tawaging durobo, di bali ng tawaging tambaluslos, di ba, balbahutog, animal, pistingyawa, wag lang tawaging kawatan. Kaya ang sakit niyan, mga kababayan. Kahit mamatay ka man sa mundong ibabaw, kapag narinig ng iyong kaapu-apuhan yan, masakit. Masakit po talaga. Di ba? Masakit yan. Kung ako lang ang tatanungin, savage. Yan yung tinatawag na born to be a lawyer, forced to be a savage spokesperson, Attorney Princess Abante. Narinig nyo? Eto na. Tinuturing ng iba na kalokohan. Mas gugustuhin na po namin matawag na tamboloslos. Kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. No, di ba? Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Hala! Ang ayuda? Ang ayuda, binibigay sa tao. Hindi tinatago, hindi nililihim, at hindi inilipat sa personal na account. Hindi So, sino nga ba? Sino nga ba ito, mga kababayan? Kasi inisyu nila itong ayu-ayuda eh. Hindi nililihim at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda, nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng ilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo, at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. May nag-comment, mga kababayan, si James Iloilo. Ikaw, vlogger ka lang, utak mo one-sided. Kami mga viewers lahat, pinapanood namin kalaban man o hindi. James Iloilo, magkaiba ang vlogger at magkaiba ang viewers. Ang viewers, hindi kayo namin pwedeng diktahan ng mga vloggers kung saan nyo gustong manood. Pero kaming vloggers, hindi kami po pwede na mag-cover up sa kabila at mag-cover up sa kabila kasi ang matawag sa amin yan, balimbing. Diba? Much better na panindigan mo kung saan ka nakaside. Huwag kang, hindi ako si Attorney Libayan na. Real talk lang, James Iloilo. Huwag mong i-compare ang viewers at ang vlogger. Kasi kung viewers ka, nasa iyo kung saan ka manood. Mapa-DDS ka man o mapa-BBM vloggers. Pero kami mga vloggers, hindi po pwedeng mag-stick to dalawang bangka kami. Balingbing ang tawag dyan. Hindi ako si Attorney Libayan. Tandaan mo yan. Hindi ito pa. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginastos sa loob lamang ng iilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. Narinig mo? Ang ayuda daw, hindi pinasa sa bank account, hindi tinago, hindi binulsa, hindi nilihim. Hindi katulad sa confidential fund na milyon ang halaga, ginastos lamang sa loob ng iilang araw. Galing no? Ang galing ni Attorney Princess Abante. Savage speech, savage message to the DDS. Mga DDS, panuorin ninyo. Masakit man, pumikit na lang kayo. Takpan nyo ang tainga ninyo. Pagdilat nyo, si Princess Abante pa rin yan. At nandito pa rin ako. Nagalit man kayo sa akin, pero tanggapin nyo na bobo kayo at tanga kayo. Panoorin nyo. Tuloy natin. Hindi rin ito tulad ng mga hindi dineklarang bank accounts na may milyong pisong laman. Nako! Pera ng bayan, pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Nako! Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Di ba? Totoo naman!
Habang si Sara nag-iikot sa iba't ibang bansa, habang si Pulong nag-turn around the world sa loob ng 15 days. Yeah? Si Martin Romualdez, binantayan ang pera ng bayan, nagbigay ng tulong sa mga kababayan, at gumawa ng batas. Ang tanong, si Sara ba may nagawang batas? Si Pulong ba may nagawang batas? Nga! Ang galing ni Attorney Princess Abante. Savage speech. Yeah? Savage message. Tuloy! Malinaw po. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Yes! Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Yes! Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Yes! Ganyan ba ang may plano sa 2028? Oo. Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At Yes. ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan. Tama! At sa pera ng taong bayan. Yes! Mabigat po ang mga personal na banat. Yes! Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Tama! Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama. Maraming salamat po. Narinig ninyo? Maiksi lang naman ang message ito na umabot ng 4 minutes, pero masakit, mabigat. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, masakit talaga kapag totoo. Yan ang lagi ninyong tatandaan, mga kababayan. Pera natin pinaghirapan. Tayong mga Pilipino, mamamatay tayong worker. Mag-edad tayo ng 60 to 65 bago natin makuha yung ating pensyon. Sa mga hinuhulog natin na mga tax sa pangbuwanan nating trabaho. Tapos ilulustay lang sa loob ng 11 days. Tapos gumawa ka ng pangalan, Maki Mingo, Dodong Barok, Dodong Bunal, Fiona, Realme 8, Sander Ford, Mayre Crispiatos, kung ano-ano pa. Nasaan ang hustisya? Sir Joel CG at saka sa si Ra Force, si Risa Force, maraming salamat po sa inyong lahat. So yun lamang mga kababayan. Masakit man, pero totoo.